Ay nako, pasaway talaga tong mga dagang bukid. Dinali na naman ang pananim ko. Uulit na naman tuloy ako nito. Nakaka-imbyerna na talaga. Ang hirap maging magsasaka. Kulang na nga sa kita, marami pang perwisyo. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Tulong. Teka, parang may naririnig akong boses. Sa may bandang yun. Sandali, titingnan ko. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Diyos ko, may babae dito sa damuhan. Parang may dinaramdam siyang masakit sa katawan. Binibini, ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Sandali lang ah. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Babalik agad ako. Kukuha lang ako ng pwedeng ipantakip sa katawan mo. Kumusta po kayo? Narito na naman ako upang magbasa ng panibagong liham na ipinadala sa atin. Ngunit bago yon, nais ko munang magtanong sa inyo. Naranasan niyo na bang tumulong sa isang taong nangangailangan at hindi kayo naghintay ng anumang kapalit? Kung hindi pa o kung anuman ang sagot ninyo, halina at sabay-sabay nating tunghayan ang liham na babasahin ko ngayon. Magandang araw po, Miss Oragon, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Ako po si Frodo, isa po akong simpleng vlogger. Ang karamihan sa aking mga content ay tungkol sa buhay ng pagsasaka, mga gawain sa bukid, pagtatanim at simpleng pamumuhay sa probinsya. Hindi naman po kalakihan ng aking mga followers. Kontento na rin ako sa ilang taong sumusuporta sa aking mga video. Konti man ang nagla-like at nanunood, masaya pa rin ako sa ginagawa ko dahil ito ang aking kinakahiligan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay matagal nang nangyari noong binata pa lamang ako. Mga dekada 80 pa yon. Ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Ang lahat ng mga pangyayari na para bang kahapon lamang naganap ang mga yon. Habang ako po ay nanonood ng mga video sa YouTube kamakailan, napadaan ako sa inyong channel at doon bigla kong naalalang karanasan kong yun mula sa nakaraan. Kaya naisip kong isulat at ipadala sa inyong liham na ito. Umaasa po ako na mababasa ninyo ang kwentong ito at mabibigyan ito ng buhay. Kung hindi mo mamasamain, Binibini, maaari ba akong magtanong sa'yo? Paano kang napunta dun sa may bukid na inaararo ko? Bakit ganyan ang itsura mo? Sinong gumawa ng kalapastanganang yan sa'yo? Hindi ko sila kilala. Pero alam ko, may katungkulan sila sa munisipyo. Sus Maria Josep, mahirap nga yan. Alam mo naman dito sa lugar natin, halos puro siga ang nasa munisipyo. Mahirap magsampa ng kaso, lalo na't hindi ka naman papanigan ng mga nasa posisyon. Yun na nga ang ikinasasama ng loob ko. Parang mawawala ng hustisyang nangyari sa akin. Ikinalulungkot ko rin ng gusto ang nangyari sa'yo. Ako nga pala si Frodo. Ikaw, anong pangalan mo? Amalia. Yun ang pangalan ko. Ah, Amalia. Saan ba ang bahay niyo? Gusto mo bang ihatid kita? Mahirap na kasi kapag may nakakita sa'yo dito sa kubo namin ni Inang. Baka isipin ng mga kapitbahay naming chismosa na inuwi kita galing sa kabaret. Masamang reputasyon yun para sa'yo. Wala naman na akong dapat pangalagaan, Frodo. Wala na ang dangal ko. Nilapastangan ng mga hambog at walang puso at mga hayop na yun. Kahit na, Amalia, alam kong walang kasing sakit ang dinanas mo sa kamay nila. Pero hindi mo na kailangang ilubog pa ang sarili mo. Frodo, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong kalabisan na ito. Pero tinulungan mo na rin lang ako. Maaari bang
lubos-lubusin mo na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pwede bang dito na lang ako sa'yo? Wala akong maihaharap na mukha sa pamilya ko, Frodo. Nakikiusap ako. Kupkupin mo na lang ako. Kaya kong suklian lahat ng kabutihan mo. Maalam ako sa mga gawaing bahay. Kaya kong manahi, maglinis, magluto. Sabihin mo lang, gagawin ko lahat, Frodo. Ano? Makailang beses kong binuksan at isinara ang bibig ko. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi sa akin ni Amalia. Naiintindihan ko ang takot niya. Lalo't nawala ang puri at ang dangal niya. Pero kung papayag ako sa gusto niya, mapipilitan akong panindigan siya. Noon kasing panahon namin, masyado pang konserbatibo. Lalo na sa aming baryo. Hindi pwedeng magsama kami nang hindi kasal. Ngunit naguguluhan din ako sa magiging desisyon ko. Dahil hindi ko naman siya kilala talaga. Nakita ko lang siya sa kasukalan ng bukid na halos walang saplot dahil sa pang-aabuso daw sa kanya. Maganda si Amalia kung ikukumpara sa ibang kadalagahan na kilala ko. Pero hindi yun isang dahilan kung bakit magugustuhan ko ang isang babae. Hindi naman kasi ako tumitingin sa pisikal na anyo. Dahil maging ako man ay may pagkukulang din pagdating sa pisikal na anyo. Hindi rin naman ako gwapo, tamang may porma, tindig at itsura lamang. Tipikal na moreno dahil sunog ang balat sa matinding sikat ng araw. Matangkad din ako kumpara sa iba. Siguro'y naman ako sa kanununuan ko. Nasabi ni Inang ay may mga lahing German. Hindi ko alam kung totoo dahil hindi naman ako mukhang may lahi. Pangu pa rin naman ang ilong ko. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay nakakahinga ko. Pinag-isipan kong mabuti ang magiging kasagutan ko kay Amalia. Hanggang sa sumapit ang gabi, naghanda ako ng hapunan namin. Inihaw na talong, sinabawang gulay na may sahog na daing at bagong giling na kanin. Habang kumakain kami, nag-umpisa akong magsalita. Wala ka bang asawa, Amalia? Wala. Dalaga ako, Frodo. Kaya nga hindi ko kayang harapin ang mga magulang ko. Nahihiya ako. Natatakot na baka wala nang lalaking tumanggap sa akin dahil sa sinapit ko. Hindi naman yata tama yon. Hindi ka naman pakawalang babae sa kabaret. Kinuha ng sapilitan ang puri at dangal mo. Hanga ako sa iyo, Frodo. Napakalawak ng pangunawa mo. Yan nga rin ang sabi ng ibang tao sa akin eh. Sobrang lawak daw ng pag-unawa ko. Singlawak ng noo ko. Palabiro ka pala. Pinapatawa lang kita. Tungkol pala dun sa sinabi mo kanina. Papatuloyin kita dito sa bahay. Pero hindi ko maipapangako sa'yo na mapoprotektahan kita sa mga mapanirang dila akong kapitbahay. Talaga, Frodo. Maraming salamat. Pangako, hindi ka magsisisi na pinatuloy mo ko dito sa bahay mo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makatulong sa'yo at sa inang mo. Hoy, baka isipin mo na aalipinin kita. Hindi ganun yun. Gusto ko lang na makatulong sa'yo. Kapag komportable ka ng harapin ng pamilya mo, malaya ka nang bumalik sa kanila. Maraming salamat, Frodo. Akala ko wala nang mababait na tao sa mundong to. Meron pa palang mga taong simbusilak ng puso mo. Napatango na lamang ako kay Amalia. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa lahat ng mga papuri niya sa akin. Hindi rin naman kasi ako santo. Marami din naman akong kasalanang nagawa. Pero hindi kasali doon ang pagnanakaw o ang pagpatay ng tao. Yung mga simpleng kasalanan lang, katulad ng pagtakas sa mga magulang ko para makapunta ng sayawan. Tumatalon pa nga ako sa bintana nang nakayapak lang para walang ingay sa pagtalon ko at pag-apak ko sa lupa. Ewan ko ba,
Noong mga sandaling yun, mas nangingibabaw sa akin ang awa ko sa kanya. Kaya tinulungan ko siya. Kahit pa kapalit noon ang sandamakmak na tsismis na aabutin ko, pati na rin si Inang. Hanggang isang araw, dumating ang sandaling sinasabi ng hula. Pinagtsismisan nga ako at si Amalia. Marami ang nagsasabing nakuha ko lang daw sa pulang ilaw si Amalia. Ang iba naman ay sinasabing baka may asawa si Amalia at inagaw ko lang siya sa asawa niya. Basta marami pang ibang tsismis tungkol sa amin. Kung iisa-isahin ko pa, mas mapapahaba lang tayo. Katulad na lang noong isang umaga. Habang nagwawali si Amalia, bigla na lamang siyang nagdududuwal. May dumaan ng mga tsismosa at kaagad nilang pinagtsismisan na baka buntis na raw si Amalia at ako ang ama. Napaisip din ako dahil kadalasan naman talaga kapag buntis ay nagdududuwal, kaya kaagad kong kinausap si Amalia. Amalia, ayos ka lang ba? Bakit ka nagduduwal? Huwag mong sabihin, buntis ka? Hindi ko alam, Prudo. Pero halos isang buwan na akong naninirahan dito sa poder mo at Ano? hindi pa ako dinadatnan ng buwan ng dalaw ko. Patay tayo dyan. Ibig mong sabihin, baka nga buntis ka. Sinong tatay? Yung umabuso sa'yo? Siguro, sila lang naman ang kumalaw sa akin, Frodo. Paano yan ngayon? Hindi pwedeng lumobo ang tiyan mo nang walang tatay. Mas lalo kang magiging kawawa dito sa baryo. Frodo, natatakot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mas gugustuhin ko na lang na mamatay. Ha? Hoy! Huwag kang magsalita ng ganyan. Masama yan. Huwag mong isiping magpakamatay. Gagawa natin ng paraan yan. Ha? Ipalaglag ko na lang kaya. Mas lalong wag. Magiging kriminal ka niyan eh. Kung ganun, anong gagawin ko? Wala na akong ibang maisip na paraan, Frodo. Bahala na nga. Sige na, ako nang ama. Ako na ang aakong ama sa batang dinadala mo. Ano? Totoo bang sinasabi mo, Frodo? Hindi ka ba nagbibiro? Tinutulungan na rin naman kita. Sige, lulubos-lubusin ko na. Frodo, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Tunay ngang napakabuti mong tao. Hindi ko alam kung bakit yon ang lumabas sa bibig ko. Siguro dahil natakot akong gawin nga ni Amalia ang mga sinasabi niya at sa awa na rin siguro sa kalagayan niya. Mabilis na lumipas ang buwan. Masasabi kong hindi madali ang may kasamang buntis sa bahay. Para akong aligagang bangaw na kung saan-saan dumadapo. Kapag may gustong kainin si Amalia, sa kanyang dorasyon ng paglilihi. Frodo, ayoko nga ng pinyang yan. Pero, di ba sabi mo gusto mo tong pinya? Kaya nga ako nanghingi kay Mang Apyong eh. Oo nga, gusto ko ng pinya. Oh, ito na nga yung pinya. Hindi yan ang gusto kong pinya. Gusto ko yung pinyang walang mata. Ano? Amalia naman, saan ako hahanap ng ganun? Walang ganun kahit sa panaginip. Walang ganung pinya. Basta, gusto ko ng ganong pinya. Sige na nga, gagawa na ako ng paraan. Wag na lang pala pinya, Frodo. Ay nako, salamat naman. Ibig sabihin, pwede na akong matulog. Hindi pa. May gusto pa akong kainin. Ano na naman? Gusto ko ng pakwan. Yan, madali yan. May tanim ako niyan. Tamang-tama yun. Sigurado ako, matamis na yun. Pero walang buto. Ano? Papatayin mo ba talaga ako sa konsumisyon? Sige na. Kapag hindi ako nakakain ng pakwan na walang buto, iiyak talaga ako buong magdamag. Sige na nga. Pambihira naman to. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin. Ay, hindi na nga lang ako magsasalita. Pakiramdam ko,
Maaga akong mapapanot kung palaging ganoon ang kanyang paglilihi. Pero wala din naman akong magagawa. Tinanggap ko ang sitwasyon niya at inako ang kanyang pagbubuntis. Kahangalan man sa isipan ng iba, pero para sa akin. Kasi noong mga oras na yun, gusto ko lang makatulong. Gusto kong mabigyan ng panibagong buhay si Amalia. At makabangon sa kinasadlakan niyang trahedya. Kahit pa maraming mga tsismis tungkol sa amin, hinahayaan ko na lamang sa isip ko. Wala namang mga katotohanan ang mga sinasabi nila. Puro kwentong barbero lang, makakasira lang ng kapwa. Lumipas ang mga buwan at nakahinga ko ng maluwag. Kabuuan na kasi ni Amalia. Dumating ang oras na manganganak na siya at kaagad kong tinawag ang hilot ng aming baryo, si Aling Patring. Nahirapan ang hilot sa pagpapaanak kay Amalia. Halos himatayin ako sa nerbiyos dahil magdadalawang oras na ay hindi pa rin nakakalabas ang bata. Maya-maya pa, nakarinig kami ni Inang ng pag-iyak ng sanggol. Kasabay noon ay ang pagkidlat at biglang pagbuhos ng ulan. Nagtaka pa kami dahil napakaganda ng panahon. Pero bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Paglabas ng hilot mula sa maliit na silid, dalang palanggana at tuwalya. Tumingin ito sa akin at sinabi, "May kakaiba kay Amalia at sa bata." Napakunot ako ng noo. Iniisip ko kung anong kakaiba ang tinutukoy ng matandang hilot. Naisip ko pa nga na baka may kapansanan ang bata. Kaagad akong pumasok sa loob ng kwarto. At doon, naabutan kong nanlalata marahil sa pagod si Amalia. Sa tabi niya ang sanggol. Napakaputi ng balat nito. Kulay ginto ang buhok. Lalo akong nagtaka dahil kung ang gumahasa sa kanya ay mga tauhan sa munisipyo. Wala naman akong natatandaang may gwapo doon. Mukhang buwaya at tuko ang mga naroon. Pero ang batang sa harapan ko ay tila anak ng isang banyaga. Puti at ang tangos ng kanyang ilong. Muli akong nilapitan ng matandang hilot at sinabi, bantayan ko raw ang sanggol. Dahil may kaakibat daw itong swerte at malas kung hindi magagabayan ng mabuti. Amalia, padidiin mo na yung bata. Gutom na siguro yan. Iyak nang iyak eh. Hindi ko alam ang gagawin ko, Frudo. Kapag nakikita ko ang batang yan, bumabalik sa isipan ko ang ginawang kahalayan sa akin ng mga... Naiintindihan ko, Amalia. Pero walang kasalanan yung bata. Huwag mo siyang idamay sa galit mo. Sa mga taong lumupastangan sa'yo, inosente ang bata. Iwan mo muna ako, Frudo. Gusto ko mapag-isa. Pero paano tong bata? Iyak nang iyak oh. Hindi ko alam. Basta ayokong makita ang batang yan, Frudo. Ay, wala pa palang pangalan ng bata, Amalia. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Hindi ko alam. Bahala ka na kung anong gusto mong ipangalan sa kanya, Frudo. Wala akong pakialam kung anong gusto mong ipangalan sa batang yan. Sige, pero padedehin mo muna siya. Lalabas lang ako. Ipagluluto kita ng makakain mo. Sabi ni inay, magkakatay daw ako ng manok. At iluto ko daw ng tinola. Lagyan ko daw ng malunggay at papaya para masustansya. Dalhin mo sa labas ang batang yan, Frudo. Ayoko makita ang batang yan. Pakiusap. Ilayo mo muna sa akin ang bata. Amalia? Awang-awa ako sa bata. Alam kong gutom na ito. Pero dahil hindi gustong makita ni Amalia ang sanggol, napilitan akong humanap ng paraan para makainom ito ng gatas. Kung hindi ay baka tuluyan ng manghina ang bata. Si Inang ay lumapit kay Mimi, kapitbahay namin na may pinapadede ding sanggol. Nakiusap si Inang na kung maaaring makahingi ng kahit konting gatas. Nagtanong si Mimi kung bakit at nagsinungaling na lamang si Inang. Sinabing hirap maglabas ng gatas si Amalia. Sa kabutihang palad,
Naniwala naman ang babae at binigyan si inang ng gatas. Kaagad ko itong ipinadede sa sanggol. Habang pinagmamasdan ko ang bata, sumisibol ang awa sa aking puso. Kahit hindi akong tunay niyang ama, malaki na rin ang naging sakripisyo ko mula noong ipagbuntis ito ni Amalia. Kaya naman habang pinapatulog ko ang bata at kinakantahan, kinakausap ko na rin ito. Tila ba naiintindihan niya ang mga sinasabi ko, kaya naman napangiti ako. Lalambutin ang puso ng nanay mo sa'yo, anak. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na araw, hindi tayo manghihingi ng gatas. Kasi padididihin ka na ng nanay mo. Ano kayang magandang ipangalan sa'yo? Napakaamo ng mukha mo at napakaganda. Alam ko na kung anong itatawag ko sa'yo. Hiyas. Tama. Yun ang ipapangalan ko sa'yo. Hiyas. Nagustuhan mo ba ang pangalan mo, anak? Natawa na lamang ako sa sarili ko dahil sa pakikipag-usap ko sa sanggol. Alam ko naman na hindi pa ito nakakaintindi dahil bagong silang pa lamang siya. Pero natutuwa ako sa tuwing ibinubukan niya ang kanyang mga mata na para bang nakikita niya na nga ako. Lumipas pa ang mga araw, ngunit hindi pa rin gusto ni Amalia na mapalapit kay Hiyas. Kaya naman, napilitan kami ni Inang na bumili na lamang ng gatas sa bayan upang iyon ang ipadede kay Hiyas. Kay Inang na rin tumatabi ang bata. Dahil nag-aalboroto si Amalia sa tuwing dinadala ko sa silid niya si Hiyas. Isang hapon, nag-usap kami ni Inang. Sinabi niya sa akin na kailangan kong makumbinsi si Amalia na padidehin si Hiyas sa kanya dahil wala na kaming sapat na pera na pambili ng gatas. Kulang pa kasi sa konsumo namin ang benta namin. Minsan sa gulay at sa mga lamang ugat na ibinibenta namin sa bayan. Naunawaan ko naman si Inang. Kahit ako ay hirap din. Kaya naman kinausap ko si Amalia. Amalia, kung ayaw mo talagang padidehin sa'yo ang bata, ilagay mo na lang dito sa tiyupon ang gatas mo. Tapos ibigay mo kay Inang para makadede si Hiyas. Hiyas? Yung palang ipinangalan mo sa kanya? Oo. Ayos lang naman yun, di ba? Sabi ko na sa'yo, wala akong pakialam kung anong ipangalan mo sa kanya. Amalia, anak mo pa rin siya. Kaya sana, wag mo naman siyang tikisin. Wala siyang kasalanan sa nangyari sa'yo. Biktima din siya. Dahil hindi niya naman ginusto na maisilang. Gagawin ko ang pakiusap mo. Akin ang mga tsupon. Ito. Lalagyan ko na lang ito mamaya. Sige. Lalabas na ako, Amalia. Sabihin mo lang kung may kailangan ka pa. Magluluto na rin pala ako ng pagkain. May gusto ka bang kainin? Wala. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo, Frudo. Walang anuman yun, Amalia. Hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Sa awa ng Diyos, ginawa naman ni Amalia ang pakiusap namin ni Inang. Nagbibigay na siya ng gatas kay Hiyas, kaya hindi na rin kami gaanong namumroblema sa pambili ng gatas. Habang lumilipas ang mga araw, linggo at ang buwan, mas lalo namang napapalapit sa akin si Hiyas na para bang ako na rin ang tunay niyang ama. Si Amalia naman ay patuloy pa rin at malayo ang loob sa bata. Kahit pa sinusubukan kong paglapitin sila mag-ina, tumatanggi pa rin si Amalia. Ayon sa kanya, tuwing nakikita niya si Hiyas ay lalo lamang niyang naaalala ang bangungot na dinanas niya sa kamay ng mga masasamang taong umabuso sa kanya. Isang araw, habang nasa bukid ako kasama si Hiyas at si Inang, nabigla kami nang biglang tumakbo si Mang Nestor papunta sa aming direksyon. Hingal na hingal itong nagsalita. Ayon sa kanya, sinalakay daw sila ng kakaibang nilalang. Isang nilalang na sa wari niya ay isang aswang.
Napakunot ang noo ko. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Ngunit dahil sa kaba, kaagad akong tumakbo papunta sa maliit naming kubo. Napahingahan namin sa bukid. Kinuha ko si Hiyas na mahimbing na natutulog sa duyan. Hindi na kami nagtagal pa roon. Maaga kaming umuwi ni Inang sa takot na baka totoong sinasabi ng aming mga kapitbahay. Pagkarating namin sa bahay, nakahanda na ang hapunan. Nakapagluto na si Amalia. Nagtaka pa nga siya nang makita kaming mukhang balisa ni Inang. Kaagad kong ikwinento sa kanya ang sinabi sa amin ni Mang Nestor. Aswang? Oo, Amalia. Yun ang sabi ni Mang Nestor. Ayoko nga sanang maniwala. Kaya lang, hindi naman lasing si Mang Nestor eh. Nang sabihin niya yun. Kaya sa wari ko, nagsasabi siya ng totoo. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat, Frodo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Malay natin, aswang na palang nakakasalamuhan natin. Hindi ko akalain na matatakotin ka rin pala. Makinig ka sa akin, Frodo. Hindi basta-basta ang mga aswang. Mapanganib sila. Mga demonyo sila. Mga hayop. At walang ibang kayang gawin kundi ang mambiktima at manakit. Kalma lang, Amalia. Bakit bigla ka nagalit? Pasensya na. Hindi pa kasi ako nakakakita o nakakaharap ng aswang sa tanang buhay ko. Ha? Pasensya na, Frodo. Kung nasigawan kita, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Ayan tuloy. Umiyak si Hiyas. Anak, tahan na. Hindi naman galit si nanay. Opo. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Tahan na, baby. Frodo, pwede bang ilayo mo muna sa akin ng bata? Sige. Ibibigay ko muna siya kay Inang. Salamat. Naiingayan lang ako sa kanya. Ayoko nang maingay. Sumasakit ang ulo ko. Sige, Amalia. Dadalhin ko na lang siya kay Inang. Babalik din ako kagad. Nalungkot ako habang binabalikan ko ng tingin si Amalia. Ginawa ko ang lahat ng paraan upang mapalapit sa kanya si Hiyas. Ngunit siya mismo ang naglalayo ng kanyang sarili sa bata. Nauunawaan ko naman siya dahil sa traumang dinanas niya. Ngunit naaawa na rin ako kay Hiyas dahil hindi siya tanggap ng sarili niyang ina. Dinala ko si Hiyas kay Inang. Kaagad naman siyang inalo ng aking inang upang huminto sa pag-iyak. Sa totoo lang, Miss Oragon, tila kontento na rin si Hiyas sa pangangalaga ng aking inang at halata rin na napamahal ng bata kay Inang. Noong una, tutol pa si Inang sa pag-ako ko sa responsibilidad bilang ama kay Hiyas. Sabi niya pa sa akin, sayang daw ako dahil binata pa ako at mapupunta lamang sa isang disgrasyadang babae. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natanggap na rin niya ang sitwasyon. Unti-unti ring naging malapit si Inang kay Amalia. Kung dati ay halos hindi niya kinikibo ang dalaga, ngayon ay madalas na silang nag-uusap at nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Bumalik ako sa kusina kung saan naroon pa rin si Amalia, nakatulala sa pagkainan. Ayos ka lang ba, Amalia? Oo naman, Frodo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin kayang tanggapin si Hiyas? Hindi pa rin. Pinipilit ko naman, Frodo. Pero hindi ko pa talaga kaya sa ngayon. Naiintindihan kita. Kung yun ang makatutulong sa'yo sa lahat ng pinagdadaanan mo, uunawain ko. Salamat. Sadyang napakabuti mo. Yun nga palang tungkol sa sinabi mo kanina. Yung tungkol sa aswang. Yun ba? Si Mang Nestor ang may sabi nun. Natakot lang din kami ni Inang, lalo na't kasama namin si Hiyas. Kaya nagmadali din kaming umuwi kaagad. Kung ganon, tulad ng sinabi ko kanina,
Kailangan mag-ingat kayo. Kung maaari, huwag na kayong lumabas ng inang mo, Frudo. Amalia, hindi naman yata maaari yan. Sa bukid ang kabuhayan namin ni Inang. Kapag tumigil kami sa pagtatrabaho, gutom ang aabuti natin. Pero, paano kung sumalakay ulit ang mga aswang? Paano ka? Paano kung mapahama ka? Ayokong may masamang mangyari sa'yo, Frudo. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko kakayanin yun. Amalia, humalma ka lang. Walang mangyayari sa aking masama. Pinapangako ko yan sa'yo. Kahit anong mangyari, mananatili akong ligtas. Kaya huwag ka mag-alala. Nakita ko sa mga mata ni Amalia ang labis na pag-aalala at ang takot. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Pero maging ako ay nagdadalawang isip kung totoo ba ang mga sinasabi ni Mang Nestor. Kilala kasi ang matanda sa aming baryo na mahilig gumawa ng kung ano-anong kwento. Isa pa ay lasinggero siya, kaya madalas ay hindi rin tumutugma ang kanyang mga sinasabi. Sa 10 salitang lumalabas sa kanyang bibig, kadalasan higit pa sa kalahati ang hindi kapanipaniwala. Ngunit kinabukasan, mas lalo kaming nagimbal, lalo na ang mga taga-baryo. Kumalat ang balitang marami daw sa mga alagang hayop ang nawawala. May mga manok, baboy at kambing na bigla na lamang naglaho. Ang mas nakatatakot pa, ang iilan sa mga yon ay natagpuan kinabukasan na patay na at wala ng kanilang mga lamang loob. Dahil doon, mabilis na kumalat ang usap-usapan na maaaring nagsasabi nga ng totoo si Mang Nestor. Parang apoy na kumalat ang takot sa buong baryo. Ang ilan ay hindi na naglakas loob na pumunta sa bukid upang magtrabaho. Pinili na lamang nilang manatili sa kani-kanilang mga bahay. Hindi mo rin sila masisisi. Hindi naman kasi biro ang ganoong klase ng balita. Lalo na kung buhay at kabuhayan ng tao ang maaaring maapektuhan. Kinahapunan ng araw na yon, habang kinakarga ko si Hiya sa aking mga bisig, napansin kong papalapit sa akin si Amalia. Oh, Amalia, may kailangan ka ba sa akin? Maaari ko bang makita ang bata? Gusto ko sana siyang mahawakan. Sigurado ka? Oo, pwede ba? Oo naman. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon. Nasabihin mo yan sa akin. Oh, eto. Kargahin mo si Yas. Ang ganda niya. Kay amo ng kanyang mukha. Parang hindi bunga ng kawalang hiyaan. Amalia, katulad ng sinasabi ko sa iyo noon, walang kasalanan ng bata. Huwag mo sanang ibuhos sa kanya ang hinanakit na nangyari sa iyo noon. Inosente siya. Hindi niya rin ginusto na maging bunga ng kasalanang ginawa sa iyo ng mga... Magiging mabuting ama ka sa kanya, Frudo. Alagaan mo sana siyang mabuti. Bakit mo sinasabi yan? Kasi alam ko, hindi ko magagawa yun. Hindi ko pa rin kayang hawakan siya ng matagal. Hindi ko pa rin maatim na tingnan siya. Nauunawaan ko, Amalia. Pero sana, dumating ang pagkakataon na matutunan mo ring tanggapin si Hiyas. Hindi man sa ngayon. Pero sana, dumating ang araw na yun. Nakita ko ang pagtango ni Amalia. Tahimik at halatang pilit niyang sinang-ayunan ang mga sinabi ko. Hindi ko siya pinipilit na magpakaina kay Hiyas. Alam kong hindi madali yun sa kanya dahil sa kanyang pinagdaanan. Ako at si Inang ang pumuno ng mga puwang sa pangangalaga ng bata. Sa totoo lang, hindi rin nagrireklamo si Inang. Napamahal na rin siya kay Hiyas at kitang-kitang pagmamahal niya sa bata kung paano niya ito alagaan. Kumigising ng alanganing oras sa gabi at bilhin ang mga kailangan ni Hiyas kahit gamit ang kanyang ipon na pera. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nagiging magulo sa baryo namin. Mga usap-usapang aswang,
Mga kwentong nakakatakot na sumasalakay at kumakain ng aming mga alagang hayop ang bumabalot sa bawat tahanan. Para sa aming mga magsasaka, ito ay malaking perwisyo. Ang mga hayop ang isa sa pinagkukunan namin ng kabuhayan. Kaya malaking kawalan ang mga ito sa amin. Marami ang nagnanais na tuklasin at tuligsain ang mga nilalang na yon na sinasabing mga aswang daw. Ngunit sa huli ay natatakot din kami. Hindi rin kasi basta-basta ang sumugod, lalo na kung hindi mo alam kung nasaan ang kaaway at kung sino ito. Isang hapon, galing kami ni Inang sa bukid. Pag-uwi namin ay tahimik ang bahay. Wala si Amalia. Napatingin ako sa paligid, nagtaka. Karaniwang sa oras na yon ay nakahanda na ang hapunan at pagsapit ng 6:30 ay kakain na kami. Ngunit ngayon, wala siyang bakas. Hindi ko napigilang mag-alala. Dali-dali kong iniwan si Hiyas kay Inang at sinimulang hanapin si Amalia sa bawat sulok ng lugar na alam kong madalas niyang puntahan. Amalia! Amalia, nasan ka? Amalia! San ba nagsusuot yung babaeng yun? Frudo? Amalia! Saan ka ba galing? Pinag-alala mo kami. Teka, bakit marumi ang suot mong damit? Nadulas kasi ako. Alika, umuwi na tayo. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Nasugatan ka ba? Bakit? May dugo kasi ang laylayan ng damit mo. Ayan oh. Ha? Baka dahil sa pagkadulas ko kanina. Baka dahil doon kaya nasugatan ako. Kung ganon, mas mabuti pang gamutin na natin yan. Frudo, wag na. Sigurado ako na gasgas lang ang sugat na to. Huwag mo na akong alalahanin. Malayo ito sa bituka. Ikaw talaga pinag-aalala mo ko. Sa susunod, kung aalis ka, bumalik ka kaagad. Alam mo namang delikado. Dahil ang sabi, may gumagala raw na aswang. Baka mamaya, makasalubong mo yung aswang. Hindi mangyayari yon. Takot lang ng aswang sa akin. Palabiro ka talaga. Alika na nga. Umuwi na tayo. Tiyak na naghihintay na si Inang. Baka kung mapano yun. Mabilis pa namang mag-alala. Katulad ko. Sige, tayo na. Napawi ang pag-aalala ko ng mga oras na yon. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Amalia. Ngunit bahagya akong nagtaka dahil sa kanyang ayos. Marumi ang suot niyang saya at may bahid rin ng dugo ang laylayan nun. Ang kanyang suot na blusa ay may bahid din ng dumi. Katulad nga ng sinabi niya ay nadulas siya na mas pinili ko na lamang na paniwalaan. Pagkarating namin sa bahay, nakapagsaing na si Inang kaya kami na lamang ni Amalia ang dumiskarte ng pang-ulam. Ang sabi ko ay magkakatay na lamang ulit ako ng manok kaysa maging biktima na lang ng sinasabi nilang aswang. 2 manok ang kinatay ko. Akma akong magigisa na ng bawang at sibuyas nang makita kong nagmamadaling umalis si Amalia. Ang sabi niya, nakalimutan niya raw na mag-imbak ng tubig sa aming banga. Hindi ko na lamang siya pinansin at ipinagpatuloy ko na lamang ang pagluluto. Mag-aalas 8 na nang matapos ako sa pagluluto. Medyo matigas na kasi ang karni ng manok. Tinawag ni Inang si Amalia upang kumain. Pero tumanggi ito. Wala raw siyang gana. Nagtataka pa ako dahil sa pagkakatanda ko ay paborito niya ang tinola. Sinubukan kong tawagin siya sa kanyang silid. Pero patuloy ang pagtanggi nito kaya wala na akong nagawa. Sa huli, kami na lamang ni Inang ang magkasalong kumain ng hapunan. Ganoon ang nangyari buong gabi. Pinakiramdaman ko kung lalabas ng silid niya si Amalia. Pero hindi niya ginawa. Kinabukasan, 5:00 pa lamang, may narinig na akong boses sa labas ng bahay. Kaya nagmamadali akong lumabas at naabutan ko si Amalia sa harap ng bakod namin
at ang iilang bulto ng mga taong papalayo na. Amalia, anong ginagawa nila Mang Nestor dito? May ginawa ba sila? O sinabi sa'yo? Nagtanong lang sila kung may nawawala daw ba tayong mga hayop. Sabi ko, wala naman. Ayun, parang nagtataka sila kung bakit wala daw tayong mga hayop na nawawala. Samantalang sila, halos paubos na raw ang mga alaga nilang mga hayop. Ano bang magagawa natin? Kung sa awa ng Diyos ay hindi tayo nawawalan. Yun nga din ang sinabi ko sa kanila. Pero parang hindi sila kumbinsido eh. Ay, hayaan mo na. Malilindawan din ang isip ng mga yun. Baka galit lang dahil malaking perwisyo nga naman ang ginawa ng sinasabi nilang aswang. Sasama ka rin ba sa kanila, Frudo? Sasama saan? Sa pagtugi sa aswang. Sabi kasi nila, tutugisin daw nila ang aswang. Kung mahanap nila, papatayin nila. Ay, gustuhin ko man. Pero walang ibang magpuprotekta sa inyo ni Inang. Hindi ko kayo pwedeng iwanan na lang ng basta. Frudo, Mabuti pa, pumasok ka na lang sa loob. Maghahanda na ako ng almusal. Sabay-sabay na tayong kumain. Bago pa kami pumunta ni Inang sa bukid. sige, pasensya na. Hindi ako kaagad nakapagluto. Pero nakapagpakulo na ako ng tubig. Ilalagay ko na lang sa termos. Maglalaga na lang ako ng hinog na saging at kamote. Ayos na yun. Sige, mas gusto ko nga yun. Hindi na lamang namin pinansin ang iba pang mga kapitbahay na nakatingin sa amin. Sanay na kasi ako sa mga yon. Kahit matagal na siyang nakatira sa amin, hindi pa rin mawala-wala ang chismis tungkol sa amin ni Amalia. Maraming nagsasabing inagaw ko lang daw si Amalia sa kung sinong lalaki at hindi ko anak si Hiyas. Sa puntong yon ay tama naman sila. Hindi ko nga anak si Hiyas, pero kahit hindi ko dugot laman ng bata ay itinuturing ko na siya na para bang akin. Pagkatapos naming mag-almusal, inaya ko si Amalia na sumama sa amin ni Inang sa bukid. Nag-aalala ko. Baka kung saan niya na naman balaking pumunta at mapahamak uli siya. Sa awa ng Diyos, pumayag naman siya. Sumama siya sa amin ni Inang sa bukid. Pagkarating namin doon, kaagad naming sinimula ng trabahong bukid para matapos kami kaagad bago mag-alas 12. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-aani ng iilang tudling ng tanim na mga mani nang dumating ang grupo ni Mang Nestor. Napatigil kami sa aming ginagawa na kaagad niya kaming nilapitan ni Inang at sinabing natagpuan nila ang mga alaga nilang manok sa gilid ng ilog sa gubat. Wala na raw lamang loob at hindi na mapapakinabangan pa. Kaagad niya kaming kinumpronta ni Inang kung bakit wala kaming napipirwisyong hayop. Parang ang lagay pa ay pinagbibintangan niya kami ng kung ano-ano. Kaya kaagad akong umalma. Umalis din naman sila nang makitang hindi ako nagpatinag. Lumapit naman sa akin si Amalia nang may pag-aalala sa kanyang mukha. Ay, nagawa pa kaming pagbintangan. Aba, dito na ako lumaki sa baryong to. Kahit kailan, wala pa kaming pinipirwisyong tao. Alam ko yun, Frudo. Pero hindi rin naman natin sila masisisi. Marami nang nawala sa kanila. Kaya lahat ng aspetong pwede nilang tingnan ay binibigyan nila ng pansin. Nauunawaan ko naman. Pero yung pagbintangan nila kami, na maaaring kami ang may gawa. Dahil wala ni isa sa aming mga hayop ang nadisgrasya. Mali yun, Amalia. Huwag mo na lang silang pansinin, Frudo. Mahirap kalaban ng mga taong galit at naghahanap ng kasagutan. Ay, ano pa nga ba? Huwag lang silang sumobra. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo, Frudo. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang pagtatrabaho dito sa bukid. Mabuti pa nga.
Nag-aalala din ako kay Inang. Marahil ay takot na siya sa ginawa ng mga Nestor kanina. Pansin ko nga rin. Halika na, bumalik na tayo sa kubo at yayain na natin si Inang umuwi. Sige, Frodo. Dahil sa nangyari sa pagitan namin ni Mang Nestor, nagpasya na lamang kaming umuwi. Oo nga't hindi naman kami nagkasakitan at hindi rin humaba ang aming naging diskusyon. Ngunit sapat na ang nangyari upang tuluyang kaming mawala ng ganang magtrabaho ng araw na yon. Habang naglalakad kami pauwi, may ilang kaming nakakasalubong ng mga kapitbahay. Ang iba sa kanila ay bahagyang tumatango bilang pagbati. Ngunit ang iba naman ay umiiwas ng tingin, lalo na kapag napapatingin kay Amalia. Napansin ko rin ang mahihinang pagbubulungan nila habang sinusundan kami ng kanilang mga mata. Hindi na bago sa amin ang ganitong tagpo. Kilala kasi ng mga kapitbahay namin sa pagiging mahilig sa tsismis. Mga taong mas abala pang pakialaman ang buhay ng iba kaysa ayusin ang sarili nilang pamumuhay. Tipikal na buhay sa probinsya. Mas mabilis kumalat ang usapan kaysa sa paglilinis ng sarili nilang mga bakuran na halos lamunin na ng dumi at kapabayaan. Pagdating namin sa bahay, agad na pumasok si Inang sa kanyang silid upang magbihis ng pambahay. Ganoon din si Amalia. Makati na rin kasi sa katawan ang aming mga pantrabahong damit dahil sa mga talahib at hibla ng mga damong kumakapit sa tela habang kami ay nasa bukid. Ako naman ay nag-aasikaso kay Hiyas. Umiiyak na siya ng mga sandaling yon at halatang gutom na. Pinainom ko siya ng gatas hanggang sa unti-unti siyang kumalma at tuluyan nang nakatulog. Hindi ko namalayan kung gaano kabilis na lumipas ang oras sa pagod ng buong araw. Ay nakaidlip na rin pala ako. Samantala, si Hiyas ay dinala ni Inang sa kanyang silid upang doon ipagpatuloy ang pagtulog. Mag-aalas 8 na ng gabi. Nang magising ako, saglit pa akong natulala. Hindi makapaniwala na madilim na pala ang paligid. Ngunit bigla akong napabalikwas mula sa higaan nang marinig ko ang malalakas na ingay ng mga alaga naming manok sa likod ng bahay. Agad akong tumakbo patungo roon at nang marating ko ang likuran ng bahay, ganoon na lamang ang aking pagkagimbal sa aking naabutan. Sus Mariosep, sinong may gawa nito sa mga alaga naming manok? Halos patay na silang lahat. Wakwak ang kanilang mga tiyan. Sinong walang hiyang gumawa nito? Frodo, anong nangyari sa mga manok natin? Bakit nagkalat silang lahat dito at wala ng buhay? Pinatay sila ng sinasabi nilang halimaw, Amalia. Kailangang mahuli ang halimaw na yon. Perwisyo ang dala niya dito sa baryo namin. Kung ganun, maging tayo napinsala na rin ang sinasabi nilang aswang. Sana naman ngayon, wag na nila tayong pagbintangan ng kung ano-ano. Dahil pati tayo, hindi na rin nakaligtas. Wala akong pakialam sa mga binibintang nila dahil malinis ang konsensya ko. Hindi ako katulad ng iniisip nila. Hindi ko kayang gumawa ng masama sa kapwa ko. Alam ko yun, Frodo. Ako mismo makakapagpatunay noon. Nagawa mo akong iligtas sa tulungan noon kahit hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Nagawa mong akuing anak si Hiyas kahit hindi naman talaga ikaw ang kanyang ama. Isinakripisyo mo ang lahat para sa akin. Kahit kalayaan mo bilang isang binata, para lang sa isang disgrasyadang katulad ko. Dahil natutunan na kitang mahalin, Amalia. Noong una, pagtulong lang talaga ang motibo ko. Pero habang lumilipas ang araw, linggo at ang buwan, doon ko na naramdaman ang unti-unting pagkahulog ko sa iyo. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao dahil ang mahalaga para sa akin ay ikaw, kayo ni Hiyas. Frodo, napakatagal kong hinintay na sabihin mo sa akin yan. Akala ko
Wala kang nararamdaman sa akin. Hindi mo alam kung paano mo akong pinasaya, Fruto. May gusto ka rin ba sa akin? Oo naman. Mananatili ba ako dito sa inyo kung wala akong gusto sa iyo? Mahal na mahal kita, Amalia. Mahal din kita, Fruto. Hindi ko akalain na ang trahedyang sinapit ng aming mga alagang hayop ay siya palang magiging daan upang tuluyan naming maamin ni Amalia ang mga lihim na matagal na naming kinikimkim sa aming mga puso. Sa gitna ng lungkot at pangamba ng mga pangyayaring yon, may isang bagay na biglang nagbigay liwanag sa aking kalooban. Ang katotohanang hindi pala ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Masayang masaya ako nang malaman kong pareho kami ng damdamin para sa isa't isa. Matagal ko na siyang tinitingnan ng higit pa sa isang kasama lamang sa bahay. Ngunit hindi ko kailanman inakala na ganoon din palang kanyang nararamdaman. Sa sandaling yon, tila ba nawala ang bigat ng lahat ng problemang bumabalot sa aming paligid. Hindi namin napigilan ang bugso ng aming damdamin. Sa unang pagkakataon, naglakas loob kaming iparamdam sa isa't isa ang matagal na naming itinatago sa aming mga puso. At sa sandaling yon ay nagbigay kami sa isa't isa ng isang halik. Isang halik na puno ng kaligayahan at ng pagmamahal. Noon ko na lamang naranasan ang ganoong pakiramdam. Si Amalia, ang kauna-unahang babae na minahal ko ng tunay. Siya rin ang naging una kong kasintahan. Hindi man ako sanay sa mga ganitong bagay. Alam kong kakaiba ang nadarama ko para kay Amalia. Hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko. Ngunit sadyang mapili talaga ako pagdating sa mga babae. Marami naman sa baryo namin ang maaaring pagpilian. Ngunit karamihan sa kanila ay anak ng mga kilalang tsismoso. At sa isip ko, kung tsismosa ang ina, saan pa nga ba magmamana ang anak? Ayoko ng ganong uri ng buhay. Iniisip ko pa lamang na balang araw ay magiging asawa ko ang isang babaeng mas abala sa pakikipagkwentuhan sa labas ng bahay. Kesa sa pag-aalaga ng sariling pamilya ay tila hindi ko na kayang tanggapin. Gusto ko ng isang babaeng magiging katuwang ko sa buhay. Isang taong maaasahan ko sa hirap at ginhawa, hindi lamang sa salita kung hindi sa gawa. At lahat ng katangiang yon ay nakita ko kay Amalia. Si Amalia ay masinop sa lahat ng bagay. Maalaga siya, mapagkumbaba, at higit sa lahat ay tahimik ang kanyang pamumuhay. Hindi mo siya makikitang nakikipagtsismisan sa labas ng bahay. Nang inaabot ng ilang oras, mas pinipili niyang tumulong sa mga gawaing bahay o kaya manahimik sa tahimik na sulok habang ginagawa ang kanyang mga gawain. Marahil dahil sa mga bagay na yun, kaya unti-unti kong naramdaman ang pagkahulog ng aking loob sa kanya. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang lumalim ang aking paghanga hanggang sa tuluyan na itong naging pag-ibig. Nang matiyak ko ang nararamdaman ko, agad ko itong sinabi kay Inang. Hindi naman siya tumutol. Sa katunayan, matagal na rin naman pala niyang napupusuan si Amalia bilang magiging bahagi ng aming pamilya. Nakita niya rin ang kabutihan at kasipagan nito. Kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na tanggapin ang aking pasya. Dahil doon, lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob na planuhin ang mga susunod na hakbang sa aming buhay. Naisip kong wala nang mas magandang panahon upang simulan ang aming pagsasama kung hindi sa darating na fiesta sa aming baryo. Isang araw na puno ng saya at pagdiriwang. Sa isip ko noon, yon ang magiging simula ng bagong yugto ng aming buhay ni Amalia. Kaya't hindi ko na inaksaya pa ang oras. Kaagad kong ipinaalam sa kanya ang aking balak na kami magpapakasal sa darating na fiesta sa aming baryo. Pakakasalan mo ko, Frudo? Oo, Amalia. Mahal kita.
Kaya nararapat lamang na iharap kita sa altar, sa harap ng Diyos, para matigil na rin ang mga tsismisan dito sa baryo tungkol sa atin. Hindi ka ba nabibigla lang sa desisyon mo, Frudo? Masaya akong malaman na mahal mo ko. Pero ayokong tuluyang kang matali sa isang disgrasyadang tulad ko. Wala na ang puri at dangal ko. Wala na akong may pagmamalaki pa sa'yo. Hindi mahalaga sa akin ang puri at dangal mo, Amalia. Katulad ng sinasabi ko sa iyo noon, ikaw ang mas mahalaga sa akin. Hindi ang kapirasong laman na pinunit ng mga taong umabuso sa iyo. Ang importante sa akin ay ang busilak mong kalooban. Napakaswerte ko at nakilala kita, Frudo. Ako rin naman, Amalia. Kaya, pumapayag ka na bang pakasalan ako? Patatali ka na ba sa akin? May magagawa pa ba ako? Sige, pumapayag na ako. Magpapakasal na ako sa'yo. Ayos! Maraming salamat, Amalia. Mahal ko. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Masayang-masaya din ako ngayon, Fruto. Sobrang saya. Sana hindi na tumatapos pa. Hinding-hindi, Amalia. Pangako yan. Sa labis kong tuwa nang pumayag si Amalia sa aking alok na kasal. Halos hindi ako mapakali sa mga sumunod na araw. Para bang napakabilis ng takbo ng aking mga iniisip habang pinaplano kong magiging pagdiriwang ng aming pagsasama. Hindi ko na pinatagal pa ang paghahanda. Kaagad akong bumili ng 2 malalaking baboy na siyang magiging pangunahing handa sa araw ng aming kasal. Meron pa kaming 1 buwan upang ihanda ang lahat, kaya kaagad ko na ring inayos ang pagpapalista sa simbahan. Pinili naming maging simple lamang ang aming kasal. Hindi na namin sinunod ang nakagawiang ingranding handaan sa aming baryo. Ang uri ng kasalang kailangang magbigay ng samot-saring handog ang pamilya ng lalaki sa pamilya ng babae bilang bahagi ng tradisyon. Ayon kay Amalia, wala na rin namang saysay na sundin pa ang ganoong kaugalian. Sinabi niya sa akin na ulila na siya at ang ilan niyang natitirang kamag-anak ay nasa malalayong lugar. Dahil dito, minabuti na lamang niyang wag na silang abalahin o imbitahin pa. Hindi na rin ako tumutol sa kanyang naging pasya. Sa totoo lang, mas pinili ko ring sundin kung anong magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Lumipas ang mga araw ng paghahanda hanggang sa isang pagkakataon ay nagpasya kaming pumunta sa bayan upang magrenta ng aming mga damit na pangkasal. Tahimik, ngunit may halong pananabik sa aming paglalakbay. Pagdating namin sa maliit na tindahan ng rental, agad kong hinayaan si Amalia na pumili ng trahe de boda na nais niyang isuot sa aming kasal. Hindi naman siya nagtagal sa pamimili. Maya-maya lamang ay may napili na siyang isang gown. Kulay puti yun. Simple lamang ang tabas ng tela, ngunit may kakaibang linis at ganda sa kanyang anyo. Mahaba rin ang belo na tila lalong nagdagdag ng pagiging marangal sa kabuuan ng kasuotan. Pagpasok niya sa fitting room upang sukatin ang gown, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba at pananabik. Ilang sandali pa, lumabas siya na suot ang napiling damit. Sa sandaling yun ay halos mapatigil kami na may-ari ng rental sa aming kinatatayuan. Napakaganda ng lapat ng gown sa kanyang katawan na para bang sadyang ginawa yon para lamang sa kanya. Lalong lumitaw ang kanyang likas na ganda. Ang simple niyang anyo ay tila mas naging maliwanag sa puting kasuotan. Umikot siya sa harapan namin. Ipinakita kung paano bumagsak ang tela at kung gaano ito kaganda sa kanya. Ngunit hindi inaasahan ang naging reaksyon ng may-ari sa rental. Bigla itong nataranta at dali-daling pinahubad kay Amalia ang wedding gown. Ayon sa kanya, hindi raw dapat isinusukat ng isang bride ang kanyang damit pangkasal.
dahil sa isang matandang pamahiin na kapag isinukat daw ito ng babae bago pang kasal ay maaaring hindi matuloy ang pag-iisang dibdib. Sandali akong natigilan sa narinig. Hindi ko maiwasang mapaisip sa sinabi ng may-ari ng rental. Ngunit si Amalia ay tila hindi naapektuhan. Sa halip ay natawa lamang siya at ipinakita na hindi niya pinaniniwalaan ang ganong klase ng pamahiin. Hindi nagtagal ay natapos na din ang aming pag-uusap doon at kami tuluyan ng nakaalis ng tindahan. Ngunit kahit malayo na kami sa lugar, hindi pa rin mawala sa aking isipan ang mga salitang narinig ko kanina. Habang kami naglalakad pa uwi, naging tahimik ako, abala sa pag-iisip ng kung ano-anong mga bagay. Napansin marahil yun ni Amalia. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang bahagya niyang pagsiko sa aking tagiliran. Nang lingunin ko siya, ay iniumang niya sa aking bibig ang straw ng soft drinks na iniinom niya. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumipsip din ng konting inumin mula roon. Ilang sandali pa, nagsimula na siyang magsalita. Tila ba may nais siyang alisin sa katahimikan na bumabalot sa aming dalawa habang kami ay naglalakad papauwi. Huy, kanina ko pa napapansin ang pagiging tahimik mo. Iniisip mo pa rin ba ang sinasabi ng may-ari ng rental? Hindi ko lang kasi maiwasan na hindi maisip yun. Totoo nga kaya yung pamahiin na kapag sinukat ng bride ang damit pang kasal nito bago sila ikasal ay maaaring hindi ito matuloy? Frodo, kaya nga pamahiin. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan kung totoo ba o hindi. Kaya huwag kang mag-alala, matutuloy ang kasal natin. Pero ayon kasi sa matatanda, Amalia Frodo, tayong magpapatunay na kahit isuot ng babaeng ikakasal ang kanyang trahe de boda bagong kanilang kasal, matutuloy pa rin ang pag-iisang dibdib. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Ay, sige na nga, sinabi mo Halika na, bilisan na natin ang paglalakad. Baka nag-aalburuto na naman ang anak natin. Kawawa naman si Inang. Oo nga Sana hindi umiyak ng umiyak si Hiyas para hindi mapagod si Inang sa pagkarga. Imposible yan. Alam mo naman si Hiyas, palagi akong hinahanap nun. Kapag matagal akong hindi makita, umiiyak ka agad. Pansin ko nga rin. Kaya sige na, bilisan na talaga natin nang makarating na tayo. Nagtawanan pa kami ni Amalia bago muling naglakad. Sa mga sandaling yun, binilisan na nga namin ang paglalakad upang makarating agad sa bahay. At tama nga ang hinala ko. Malayo pa lamang kami ay dinig ko na ang palahaw ng iyak ni Hiyas. Ganoon talaga ito kapag matagal na hindi ako nakikita ay umiiyak ka agad. Malapit naman ito kay Inang pero marahil ay mas malapit sa akin dahil ako ang nag-aalaga dito simula noong sanggol pa lamang ito. Salitan kami ni Inang sa pag-aalaga. Hindi kasi ito malapit kay Amalia. Palibasa ay hindi rin naman ito inaalagaan. Tamang binibigyan niya lamang ito ng gatas upang hindi magutom. Hindi ko sinisisi si Amalia sa kanyang naging pasya dahil alam ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat, hindi naisip noon na tuluyang ipalaglag si Hiyas. Kaagad namang kumapit si Hiyas at kumalong sa akin nang makita ko. Si Amalia naman ay tinulungan si Inang na maghanda ng aming makakain para sa hapunan. Sinabihan ko sila na magkatay na lamang ng manok kaysa balikan at perwisyoin ulit ng aswang. Simula nga noon, nang masalanta ang mga alaga namin at nakita ng aming mga kapitbahay ang nangyari, ay tinigilan na nila ang pagpaparinig sa amin. Kami naman ay hindi na sila kinakausap. Kahit pa man patuloy silang nagpapasaring tungkol sa darating na kasal namin ni Amalia, ay hindi ko sila iniimbita. Pawang mga malalapit lamang sa amin ang dadalo.
Bala ko ring isarado ang aming tarangkahan sa araw ng aming kasal upang walang mga tsismoso at tsismosa ang makapasok dahil wala naman silang ambaga. Magdadala pa ng pagkain pag-uwi at pipintasan pa ang aming handa. Kesyo matabang daw ang pansit o kulang sa sarsa ang minuto. Bata pa lamang ako ay ganoon na sila kapag may handaan. Panay ang pintas, ngunit halos silang nakakaubos ng pagkain. Nagbabalot pa sila sa dala nilang supot. Alam ko naman na hindi dapat ipagdamot ang pagkain, lalo na't pagkain ay para sa lahat. Pero ewan ko ba, iba na lang siguro ang pananaw ko sa buhay, lalo na sa mga taong wala namang ambaga sa buhay ko. Pero mas matindi pa kung kumuda at makialam na akala mo'y sila ang bumubuhay sa iyo. Kinabukasan, abala ako sa paglalagay ng tolda sa aming bakuran at sa pagpapanday ng mga mesang kawayan na gagamitin sa darating naming kasal nang lumapit sa akin si Amalia. Oh, nakabili ka na ba ng isang lata ng bigas? Sabi ko naman sa'yo ako na ang bibili dahil mabigat yan. Kaya ko naman. Isa pa, ayokong abalahin ka pa dyan sa ginagawa mo. Oo. Kailangan ko agad matapos to. Dahil 2 linggo na lang, kasal na natin. Tulungan na kita dyan. Ipapasok ko lang itong lata ng bigas sa loob. Wag na. Kaya ko na to. Puntahan mo na lang si Inang sa kusina. Abala yun sa paghahanda ng mga lulutuin niyang putong kamuting kahoy. Magluluto pa siya ngayon? Naku, tamang-tama. Paborito ko yun. Yun ang sabi niya kanina. Siya nga pala, Frodo. Narinig ko sa mga kapitbahay. Patuloy pa rin silang sinasalanta ng mga aswang. Kanina madaling araw, natagpuan ni Mang Gimong kalabaw niya. Patay na raw. Hindi pa rin pala tumitigil ang aswang na yan sa pananalanta dito sa baryo natin. Hindi pa rin Pero ang mahalaga ngayon, hindi na tayong pinag-iinitan ng mga kapitbahay katulad ng dati. Kasi nga, wala naman talaga silang karapatan na pag-initan tayo. Ang mga tao kasing makitid ang utak. Naghahanap ng mapagbubuntungan tungkol sa mga kamalasan na nangyayari sa buhay nila. Katulad na lang ng pananalantaan ng aswang. Hindi nila mahuli-huli ang aswang, kaya naghahanap sila ng mapagbubuntungan ng galit nila. Hayaan mo na. Total, pareho naman ang sinapit ng mga alaga nating hayop sa mga alaga nila. Kaya wala na silang rason upang pag-initan pa tayo. Dapat lang. Sige na, pupuntahan ko muna si Inang. Ikaw naman, magpahinga ka naman. Pawisan ka na Kayang-kaya ko to, mahal. Masus, ang yabang. Hindi no. Nakita mo tong malaking kalamnan ko? Alam ko, isa ito sa dahilan kung bakit sa akin ka nabighani. Ewan ko sa'yo, habang tumatagal, yumayabang ka. Pakurot nga kung matigas talaga ha. Tingnan mo, hindi ka makatiis. Diyan ka na nga. Loko. Hindi ko mapigilan ng tumawa nang makita ko ang pumumula ng mukha ni Amalia. Alam kong nahihiya siya sa pag-aalaskang ginagawa ko sa kanya. Pero hindi ko yun mapigilan. Natuksohin siya. Ganoon na talaga siguro kaming mga lalaki sa mga mahal namin. Gustong-gusto naming tinutukso sila. Tanghali na nang magpasya akong magpahinga sa pagpapanday. Dinalhan ako ni Amalia sa labas ng bahay ng mainit na kape at bagong lutong pinakbet, mainit na kanin at inihaw na tilapia na hinuli pa namin sa ilog. May kasamang sinigang na hipong tabang na niluto ni Inang. Kaya naman napasarap ang aking tanghalian. Ilang saglit lamang akong nagpahinga bago muling bumalik sa aking ginagawang pagpapanday. Habang sinisipat kong metro sa haligi, may napansin akong isang lalaking nakatayo sa kabilang gilid ng daan. Hindi ko kilala ang lalaki,
Matiim siyang nakatingin sa akin, ngunit walang reaksyon. Noon ko lamang siya nakita sa aming baryo. Akmang lalabasin ko siya nang mapansin kong may tinitingnan nito sa likuran ko. Sinundan ko ang direksyon ng tingin at nakita kong nakatayo si Amalia, bahagyang tulala. Binalikan ko ng tingin ng lalaki pero wala na ito roon. Nagtaka ko dahil sa bilis ng kanyang pagkawala. Nilapitan ko naman si Amalia na tulala pa rin at hinawakan ng kanyang balikat upang kunin ang kanyang atensyon. Amalia, kilala mo ba yung lalaking yun? Ha? Hindi. Akala ko nga kilala mo siya kasi nakatingin siya dito. Ngayon ko lang siya nakita. Nagtaka nga ako kung bakit nasa labas siya ng bakuran natin. Tapos bigla lang siyang nawala. Baka naman napadaan lang. Napadaan lang? Pero ganun kung makatingin? Hayaan mo na. Basta wala siyang gagawing masama sa atin. Wala tayong magiging problema. Subukan niya kamo. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Oh, ano naman yun? Heto oh. Kwintas? Oo, pamana pa sa akin yan ng lola ko. Huwag mong ibenta o wawalain yan ha. Tunay na ginto yan. Kung ganun, bakit mo ibibigay sa akin? Gayong bigay pa pala to sa'yo ng lola mo. Palatandaan yan na ibinibigay ko na sa iyong puso ko. At kahit anong mangyari, wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lang, Frudo. Amalia, hindi ko matatanggap to. Tanggapin mo na. Pakiusap. Akin na. Isusuot ko sa liig mo. Amalia, ako dapat na nagbibigay sa'yo ng mamahaling regalo. Tapos ako tong bibigyan mo. Hihintayin ko na lang ang araw na bibigyan mo rin ako ng regalo. Pero sa lahat ng ginawa mo para sa akin, hindi yun matutumbasan ng kahit anong mamahaling alahas, Frodo. Lagi mo sanang pakatatandaan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Amalia. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin. Ikaw, ang babaeng mamahalin ko ng ganito. Payakap nga ako sa mahal ko. Sandali, pinapawisan ako eh. Wala akong pakialam kahit mangamoy pawis pa ako. Ang mahalaga, mayakap kita ng mahigpit. Frodo. Niyakap ako ng mahigpit ni Amalia na para bang sa bawat pagyapos niya sa akin ay parang binusog niya ang kanyang sariling pangungulila. Hindi ko alam kung bakit ko naisip yon. Ilang sandali din kami sa ganoong ayos hanggang sa napilitan akong kalasin ang kanyang yakap dahil nakakuha na kami ng atensyon ng mga tsismosang dumaraan sa labas ng aming bakuran. Kinagabihan, maaga kaming kumain ng hapunan. Maaga ring natulog si Inang kasama si Hiyas. Ako naman ay magpapahinga na sana nang biglang marinig ko ang pagbukas ng pawid na pintuan. Pumasok sa loob ko si Amalia. Suot ang kulay puting bestida. At ang kanyang mahaba at itim na buhok ay malayang sumasayaw sa hangin. Tumabi siya sa akin. Bahagyang hinaplos ang buhok at dinampian ako ng halik sa aking labi. Tutol pa sana ako. Dahil gusto ko munang makasal kami bago may mangyari. Pero pinigilan ako ni Amalia. At ganoon na nga, yon ang unang gabi ng aming pag-iisa. Masayang masaya ako kinabukasan. Kinapa ko pang higaan sa tabi ko upang sana'y yakapin si Amalia. Ngunit nangunot ang aking noo nang may makapa ako. Isang puting sobre at sa labas nito ay may nakasulat na pangalan ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan iyon at binabasa. Mahal kong Prudo. Ayoko sanang matapos ang ating pag-iibigan sa ganitong paraan. Parang dinudurog ang puso ko habang isinusulat ko ito. Pero wala akong ibang mapagpipilian. Mahal ko. Nilalamo na ng dugo ng aswang ang aking dugo. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na kumain
ng higit pa sa hayop. Tama ka ng pagkabasa. Ako ang aswang na sumasalanta sa baryo ninyo. Kinahasa ako ng mga aswang. Ang sabi nila, gagawin nila akong palahian. Ngunit nakatakas ako. Yun ang araw na nakita mo ako sa bukid. Nagpapasalamat ako sa Diyos at ikaw ang nakatagpo sa akin. Akala ko noon, ligtas na ako. Pero hindi pa pala. Dahil ginawa nila ako ng ritual upang maging kalahi nila. Si Hiyas, kapag tumuntong sa tamang edad, gagawan din siya ng ritual upang maging kalahi nila. At yun ang hindi ko hahayaang mangyari. Ginawa kong lahat na makakaya ko upang tiisin ang sarili kong sakit bilang isang ina. Upang kapag dumating ang oras na kailangan ko na siyang iwan, hindi ako masasaktan ng sobra. At ganoon din siya. Patawarin mo ko, Frudo. Kung naging napakamakasarili ko sa desisyong ito, na itago sa kanila na nagbungang panggagahasa sa akin. Nang araw na nakita ko ang lalaking yon, ang demonyong yon, doon na naging buong aking pasya. Ang lumisan para sa iyong kaligtasan at kaligtasan ni Hiyas. Mahal ko, huwag mo na akong hanapin pa. Alagaan mo sana si Hiyas. Huwag mo siyang pababayaan. Patawarin mo rin ako dahil hindi na matutuloy ang ating kasal. Patawad at pasensya na kung hindi ko natupad ang pangako ko na hindi magiging totoo ang pamahiin. Paalam, Prudo. Nagmamahal. Amalia. Amalia. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo dinuro at sinaktan ako ng ganito? Bakit? Hinanap ko si Amalia pero hindi ko na siya muling natagpuan. Ilang taon ang lumipas sa lungkot at pangungulila. Si Inang at si Hiyas ang naging sandalan ko sa kabila ng kabiguan kong yun sa pag-ibig. Lumipas ang mga taon at hindi na talaga muling bumalik si Amalia. Lumaki si Hiyas at naghahanap ng pag-aaruga ng isang ina. Ako naman ay nakapag-asawang muli kay Clara. Mahal ko si Clara, ngunit hindi ko pa rin nakakalimutan ang una kong pag-ibig. Ang isang aswang na nagnakaw sa isang magsasakang katulad ko. Hindi materyal na bagay ang ninakaw sa akin, Miss Oragon, dahil wala naman akong kayamanan na maaaring pagnakawan. Ninakaw niya ang una kong pag-ibig. Ninakaw niya ang puso ko at iniwan lamang nang walang pasabi. Nag-iwan ng puwang na mahirap ng punana.